Maagang Pasko sa ating mga kapatiran at sa Hiroshima. Ako lang yata ang pupunta sa pasensya na po kayo sa 21 ay didiretso po ako mula sa work, no? Kaya magkita-kita tayo muli at mahabang panahon na hindi tayo magkasama. At dahil sa pagbabago nga ay kinailangan. So anyway, yun po. Tayong lahat ay, bago mag-umpisa, ay gusto kong i-remind sa atin yung ating napanood nung last session tungkol sa ating principles of creation at iba't ibang principles tungkol sa worship. At ito ang isang movie na ating pinanood ay gusto kong muling inyong pakinggan at panuorin. Hindi ko didiscussin ito, pero ito ay magiging introduction sa mensahe ngayong araw. Dahil after po ng event na ito na nangyari sa Samaritan woman, doon na na-meet niya ang Messiah, ang ating Panginoong Hesus. Kung hindi niyo binasa yung susunod, yun yung pinaka-importanting dapat ninyong makita. May pangyayari po na nangyari doon after na yung Samaritan woman ay na-transform in one, anong tawag natin? Isang pagkikita lamang nila ng Panginoong Jesucristo ay nabago ang Samaritanang babaeng ito. At yan po ang isa sa bubuksan natin na hindi natin nalalaman na kung ano ang meron tayo na katulad ng Samaritanang babaeng ito, ay yun yung i-reveal sa atin ng Diyos. Dahil papasok tayo sa panibagong taon at papasok tayo sa ika-9 na taon ng ating samahang agape as a local church dito sa Japan, na ang susunod na taon ay nag-uugnay ng tinatawag na obligasyon at accountability. Dapat nung year 8 po natin, patapos na po tayo, ay tinatawag na nagkaroon ng transformation. At bahagi ng transformation ay tinatawag na paglilinis. At ang sunod na paglilinis ay tinatawag na pagdadalisay. Okay? After kang linisin, ang susunod sa iyo ay dadalisayin ka. Alam niyo yun, dadalisayin kayo. Alam niyo yung dinadalisay? Refinement, purify. So cleansing, after cleansing, may purification. So yung year 9 ay purification at preparation para sa mga believers dahil sa mga susunod na taon at sa palala ng nangyayari sa taon na ito. Kung hindi ka nadalisay, ay pagsalubong man ng mga susunod na taon, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi mo kakayanin. Ang pwede lang lumusot or maka-breakthrough sa mga susunod na taon ng kanilang buhay ay yung nakaranas at nag-surrender ng tinatawag na refinement or pagdadalisay ng Diyos. So, year 9 is very important because God is looking for the responsible and accountable people. That's year 9. Okay? Year 8 is transition, but transformation, but it needs transition. So sa transition, pagpapalit, magkakaroon ng transformation. Kaya pag hindi po kayo nakasabay nitong year 8, mahirapan po kayo sa year 9. Naunawaan niyo po ba ako? Yung year 8, ewan ko kung na-transform kayo. Pero ako, radical ang transformation na naranasan ko. At yun yung gusto kong miniminsahe ko sa inyo lagi. Dahil yun yung bahagi ng transformation ng buhay. Lalo na sa larangan ng mga tema na pinag-aralan natin, kaya balik tanawin po ninyo. Dahil yan ay bahagi ng transformation sa buhay. Ang tawag po dyan ng proseso ng transformation ay transition. Transposition. Nilalagay tayo, hindi ka matatransform kung wala kang transition. Kunyari, lilipat ka ng bahay.
Matatransform ang lahat. Nandun ka sa process ng transition, di mo alam, di ba? Bagong culture, bago lahat. Di ba? Di mo alam. I-prepare mo. Transition doon. Para magkaroon kasi may bagong mangyayari, may bagong forma na mangyayari. At pag nakaposisyon ka na doon, mag-uumpisa yung tinatawag na realignment or refinement. Kapag na-realign ka, magkakaroon ka ng tinatawag na accountability or mag-uumpisa ka dapat na magkaroon ng responsibility. Makita mo kung paano ka mag-respond sa ability, potential na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Anyway, ang lalim yata ng mga pinag-aaralan ninyo dito. Parang, lalim ba? Baguhin kaya natin, no? Ha? Basic lang ba? Hindi ako sanay sa basic kasi eh. Dahil ang nangyayari sa mundo hindi na basic. Grabe na ang nangyayari sa mundo. Oo. Anyway, ang title po ng ating pag-uusapan, The Potential to Reach the Unreached. Yan ay tinatawag na evangelism. Okay? Pero pag-uusapan natin yung potential. Okay? Pag-uusapan natin yung potential na nandun sa Samaritan woman, pero pag hindi nyo nakita kung ano ang estado ng mga Samaritano sa mga Hudyo, lalo na sa incident na ito na nangyari sa buhay ng Panginoong Jesucristo at Samaritan woman, hindi nyo maintindihan kung gaano ang transformation at influence and potential na mayroon ang babae after na nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. One time lang niyang nakilala ang Panginoong Jesucristo. Grabe ang lumabas na tinatawag na tunay na potential na nakapaloob sa babaeng yun. Though yung babae na yun ay broken siya. Broken siya kasi mayroon na siyang 5 asawa. Hindi niya alam at yung kasama niya hindi niya asawa. Kaya napakahalaga na titignan ninyong mabuti ito dahil itong broken vessel na ito ay ginamit ng Diyos to transform a community sa Samaritan community. Hindi nyo nabasa yun, no? John chapter 4. Basahin natin mamaya. Panuorin muna natin ito. Intindihin nyo mabuti. Na yan. Give me a drink. You're married? That's bad, huh? What? You would you? But a drink for me and for Nancy. The woman. I'm sorry. But I said please. You know, it's not safe for you to be alone out here. Are you? Haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning? Yeah, well. None of them will be staying with me, so I have to come too. You kids, so you have such fun with Why don't they be seen with you? Long story. I'd still like a drink of water if I can spend it. Anything but a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Want to be defiled by this vessel? Maybe some of my people say that about your women, but I don't. Yeah? What do you say? I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water. Would. Except that you have nothing to throw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water? Long story. But Jewish water is better than Samaritan water. That's not what I Are said. you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his? I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again. Wouldn't that be nice? The water I give
will become in a person a spring of water welling up to eternal life. Really? Yes, really. Prove it. First, go and call your husband and then come back. I will show you both. I don't have a husband. You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband. No, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned. I'm not here to condemn you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship. They say that because the temple is there. Exactly where we're not allowed. I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank Him even if I did. Anywhere. God is spirit. And the time is coming, and it is now here, that it won't matter where you worship, only that you do it in spirit and truth. But in mind, that is the kind of worship you want for. No matter where you're from, or what you've done. Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me. I don't trust in anyone. You're wrong. You say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity. I was excited to be married. He wasn't a good man. He hurt you. And he made you question marriage and even the practice of the faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. To this day, every time you pass by the oranges in the market, you would kiss me for leaving him. Because he was the only truly godly man that benefits. But unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to marry her just to meet you. You think it's an accident, and here's the thing. I'm rejected by others. I'm loved by the Messiah. Do not be space. Because you are the Christ. You only know about mountains or temples.
got food. What would you like? I have food to eat that you do not need. Who got you food? Okay? I hope na hindi maging redundant sa inyo ang message na ito. Kung makikita nyo lamang ang importance na nangyari. Una, baliktanawan muna natin. Middle of anong tawag doon? Dapit hapon ba 'yon? Yung tanghaling tapat pala. Nakakita na kayo ng sumasalok sa balon ng tanghaling tapat. At bakit tanghaling tapat sumasalok ng tubig yung babaeng Samaritana? Narinig niyo yung sinabi niya? Dahil sa kanyang estado. Alam ng buong Samaritan na siya ay ganon yung kanyang estado. At napakababa ng tingin sa kanya. Okay? Kaya pagsasalok siya ng tubig ng umaga, maraming umiigib. At pagdapit hapon naman, marami ding umiigib. Kaya pinipili niya lagi na pagsasalok siya ng tubig ay tanghaling tapat. Dapat tignan niyo yon, yung pangyayaring yon, dahil nakasulat dito sa Bible. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, hindi aksidente kung iisipin mo na nandito ako ng tanghaling tapat upang hindi ito nagkataon. Pumunta ako rito dahil sa iyo. Malinaw? Hello po. Napakahalaga na kilalang-kilala ng Panginoong Jesucristo ang bawat isa sa atin kung ano yung ating kalalagayan. Lalo na sa Samaritanang ito na alam ng Diyos na mayroong nakatagong unearthed potential sa bawat isa sa atin na hindi nyo nadidiscover hanggang ngayon. Mayroon kayong abilidad, mayroon kayong katalinuhan, mayroon kayong kakayanan na ibinigay ng Diyos na hanggang ngayon ay natutulog. Hello? Mayroon kayong kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba, ngayon hindi mo alam na ito ay natutulog dahil ang iyong sitwasyon ang dahilan kung bakit ito hindi nahahayag. Naunawaan po natin. At ito ang dahilan kung bakit natin itutuloy ang pag-aral at pagbasa sa ating scripture reading. Ituloy natin yung nangyari after na met ng Panginoong Jesucristo itong babae. Verse 39. Sa 39 na po tayo mag-umpisa. Or, kung gusto nyo naman, ituloy natin yung yung tinanong ng mga apostol kung saan galing ang kanyang pagkain. Verse 34. Okay, basahin ko sa Tagalog. Verse 34. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Guro, Rabay, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako ay may pagkaing hindi ninyo alam. Okay? Sabi ng Panginoong Jesucristo, 31 pala. 33, 32, ngunit 33, kaya nag-usap ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain. 34, sinabi sa kanila ng Panginoong Jesus, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang ipinapagawa sa akin. Ulitin ko, napakahalaga po yon. Tumingin po kayo. Last Sunday,
last Sunday, sa conclusion natin, ay pinag-aralan natin that God has committed us. Ibig sabihin, sinugo tayo. After na born again tayo, after na tayo ay naglalago sa ating spiritual life, tayo din ay tumanggap ng pagkasugo ng tinatawag ng Panginoong Hesus na ito ay isang uri ng pagkain. Pagkaing espiritual. Na kapag ito ay ginagawa natin, tayo ay tinatawag na lumalakas. Nagbigay sa atin ng tinatawag na spiritual na kalakasan. Sabi ng Panginoong Hesus, ulit, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ang kanyang ipinakapagawa. Yun yung kanyang pagkain. At tayo din ay binigyan ng responsibility as ambassador the world, the world. Di ba? Verse 39. Ito na yung nangyari. After na yung babae na Samaritana ay nakauwi sa kanilang lungsod, sa kanilang syudad, sa kanilang community, maraming Samaritano ng bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa testimony or patotoo nitong babae. Tumayin kayong lahat dito. Hindi natapos ang pangyayari na nakilala niya ang Mesaya na harap-harapan. Hello? Hindi doon natapos. Dahil alam ng Diyos ang bawat kinakausap, binibisita, nakaka-encounter, tawagin, na-encounter mo ang Panginoong Jesucristo at tunay siyang naging Mesaya ng iyong buhay, mayroong pagbabagong mangyayari sa iyong buhay. At magkakaroon ka sa pagbabagong ito na meron ka na tinatawag na na-transform ang iyong kaisipan sa katotohanan na ito ay magiging testimonya mo. Kaya napakahalaga, ano ang testimonya mo after nasabihin mong nakilala mo ang Panginoong Hesus bilang Kristo. Kasi yun ang sabi ng babae. Ikaw nga ba talaga ang Kristo? Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako nga ito. Hindi ko pa ipinapahayag. Ikaw pa lamang ang unang pinagsabihan ko. Hello? Mahalaga yon. Na kung ikaw ay tunay na nakaunawa, hindi ka religious person, pero totoong ikaw ay nakakaunawa ng pagiging Kristo, kaya pinapaliwanag ko sa inyo yung pagiging Hesus ng Panginoong Kristo at yung kanyang pagiging Kristo. At yung kanyang pagiging anak sa bahagi ng triunity ng Father, Son, and Holy Spirit ng pagiging Diyos nila. Napakahalaga na maintindihan mo yon. Dahil hindi, wala kang patotoo. Dahil sa patotoo na maririnig ng mga tao na pagbabago meron ka, na tunay na pag-ibig, tunay na kaligtasan, totoong langit, totoong mensahe, ay mapututulad ka sa babae na ito, na Samaritana. Anong nangyari? Sabi niya dito, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus sa testimonya or patotoo ng babae. Bakit? Sabi ng babae, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, ang Panginoong Hesus ay pumunta sa Samaritan community. So bago siya pumunta sa Samaritan community, may babaeng nagdala ng mensahe na nandito ang Mesaya, nandito ang Kristong matagal na nating hinihintay. Magbabago ng lahat ng sitwasyon at mag-aayos ng lahat na matagal na nating inaasahan. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesucristo, mababasa natin sa ibang bahagi na nangyari sa Matthew, Mark, Luke. Ito naman ay sa Book of John. Hindi na nakadetalye kung anong nangyari sa Samaria. Pero, ganun pa man, sinasabi dito na, sabi dito, kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil siya roon at nanatili siya ng 2 araw.
So 2 araw siyang nandoon sa Samaritan City or bayan na yon. At sa 2 araw na yon, verse 41, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. 42, sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa testimonya mo, dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya mismo. Nakilala namin siya ang tunay na tagapagligtas ng sanlibutan. Nakasulat po. At ito ang mahalaga na nangyari sa part ng kwentong ito. Hello? Yung pinanood po ninyo. Nagets po natin? Hanggang saan ba tayo? 39:43. Pagkaraan ng 2 araw, umalis ang Panginoong Jesucristo at nagpunta ng Galilea. Nakita po niyo yung isang tao lang, ang impact of influence na makilala nila ang tunay na Kristo sa pamamagitan ng kanyang testimonya. Hindi pala kahiyan yung kanyang kalagayan, kundi ito ay ginamit ng Diyos para maging daan na sa pagkakilala ng komunidad na ito ay makita nila at makilala nila na mayroong totoong Kristo. Hello? Naintindihan niyo po ako? So yun yung nangyari. So maraming naligtas, maraming nanampalataya at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Hudyo at Samaritan ay hindi po sila nagsasama. Kaya ang Panginoong Hesus, sadyang pumunta ng Samar, kahit na Hudyo siya, pumunta siya ng Samaritan. Alam niyo po yun? Bawal na ang mga Samaritano ay pumupunta sa lugar ng... bawal ang mga Samaritan pumunta sa mga Hudyo at mga Hudyo sa Samaritano. Mayroon silang tinatawag na barrier. Magkahiwalay sila. Sumasamba sila sa bundok, sumasamba sila sa templo. At lahat ng bagay na yan ay gustong ayusin ng Diyos na magkaisa pagdating ng Misaya. Aayusin niya. Nagets po ninyo yun? So nasa inyo ngayon, kung kayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Kristo at genuine ang inyong pananampalataya sa Kanya, nasa inyo ngayon ang tinatawag na potential to influence and reach the unreached. Hello? Nasa inyo po yun. Kaya, dahil oras natin, ang pinakamalaga, tumingin muna kayo, alam niyo yung nangyari. Alam niyo yung naging resulta ng event na yon. Okay? Dahil sa susunod, baka hindi ko na uulitin, Ilang beses ko nang inulit na pinakita sa inyo, pero ngayon ko lang ipapaliwanag yung ibang parte ng hindi na ituloy sa kwento. Itong nangyari na mayroon palang nakatagong potensyal sa bawat isa sa inyo, anuman ang pinanggalingan mo. Katulad ng babae, she is a broken vessel, sabi niya. Kumbaga, kung sa Tagalog, sabi niya kay Jesus Christ, maruming babae ako. Anong pakialam mo sa akin? Bakit ka narito? Hindi ka dapat nakikipag-usap. Isa ka pa namang Hudyo. Yun yung sinasabi ng Panginoong ng babae sa ating Panginoong. Saya, ang Kristo, ang tagapagligtas, mo sa sarili mo ay isa ka sa pinakamaruming asahan. Dahil nung likhain ka ng Diyos, hindi nagkamali na isilang ka ng Diyos dito sa lupa. Mayroon siyang itinagong potensyal na meron sa iyo. Na hinahanap ka ng Diyos, katulad ng babae, hinahanap ng Diyos sa tapat ng, anong tawag ito? Pinakatapat ng katanghalian,
Kaya mayroong pagkakataon sa buhay mo na sasalubungin ka ng Diyos, hahanapin ka niya. Doon sa lugar na umiiwas ka dahil may kilala ka nila. Iniiwasan mo yung pagkakataon na kilala ka sa part na yon, pero doon ka sasalubungin ng Diyos. Ang tawag doon ay encounter. At sa encounter na yon, dapat magkaroon ka ng tinatawag na transformation. Magkaroon ka ng tinatawag na repentance and transformation. Without that, hindi ka magkakaroon ng totoong testimony dahil wala kang hindi mo makikilala ang tunay na Misaya. Bakit? Ang isang dahilan na mangyayari ay makikita mo kung paano ka kapotensyal, kaabilidad, ka-skilled bilang isang nilikha ng Diyos. Kahit pa, tumingin kayo ulit dito, ano man nangyari sa buhay mo. Dito natutupad ang Romans 8:28 that everything works together for good for those who love God according to His purpose. Dito natutupad yon. Pero kailangan mong ma-encounter yung Savior, yung Kristo. Ngayon, pag-usapan muna natin yung potential, yung nature ng potential. Potential is the capacity to become a person can be even when nothing shows it. Hello? Ano daw? Tumingin kayo rito, nandito po. Ang potential ay isang capacity. Everybody say capacity. Mayroon kang kapasidad, kapatid. Yung alam mong kapasidad mo ay hindi yan limitado. Mayroon ka pang ibubuga. Mayroon ka pang ibibigay. Mayroon ka pang ilalabas. Alam ng Diyos iyon. At patapos na ang taon na ito, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nadidiscover ang potential na yon. Bakit? Wala kang encounter. Isang taon hindi ka nagkaroon ng totoong encounter sa Diyos, kaya kulang na kulang ka sa iyong tinatawag na kalakasan sa iyong pananampalataya. Ang potential is present ability waiting to be awakened for future assignment. Ano daw ang power? Ang power or potential, ang skill, is an ability waiting. Naghihintay lamang siya. Naghihintay ang potential na meron ito sa puso mo, sa buhay mo. Hello? Hindi nagkataon na nandito ka sa Japan. It's just waiting. Pero kailangan magkaroon ka ng assignment para ikaw ay magising. Kaya pag humiwalay ka sa binibigay sa iyo ng iglesia ng tinatawag na assignment, mapapampered ang iyong potential. Kaya napakahalaga dito sa iglesia, ang unang itinuro ko ay ang inyong purpose. Ang inyong pagiging broken vessel. At ang sumunod ay ang ating assignment, ang ating pagiging church. Bakit? Hindi nyo magagawa ang lahat ng bagay kung wala kang assignment. Tumingin kayo ulit dito. Hindi mo mapupulfill ang purpose mo kung hindi ka mabibigyan ng assignment. Your assignment is your waking point. Doon ka lang magigising na mayroon ka dapat gawin sa buhay na ito. Hindi ka nandito para kumita ng lapad. Ang lapad nandyan yan, nandun din sa Pilipinas. Kaya lang hindi mo kikitain doon. Peso doon. Dito kikitain mo. Kaya ka nandito. So, anong kailangan mo? Assignment. Bakit? Natutulog ka kasi. Tulog ang iyong abilidad. Potential always come before manifestation. Ibig sabihin, ang potential, matatanggap muna natin, marireveal muna natin ito bago natin makilala na yun yung potential natin. Ulitin ko, bago ka nakapagluto ng masarap na halaya, hindi mo alam na masarap na pansit or spaghetti or ano pa man ang niluluto mo, hindi mo alam yon na potential mo yon. Pero ibinigay sa iyo yung potential ng mga ganong ginagawa mo, pero kailangan mo muna tinatawag na gawin, magkaroon muna ng exercise, subukan. So, nauna ang potential, nakapalob na sa'yo, pero magmamanifest lamang siya kung mayroong assignment. So, gawin mo. Why? Sa buhay natin, God does not call the qualified, but He qualifies the called.
Lahat tayo tinawag ng Diyos. Okay? Kaya you are qualified. Pag-aralan natin ang dimension ng potential. God specialized in drawing greatness out of a broken vessel like the Samaritan woman. Ano daw? Ang espesyalista ng Diyos ay huhugutin ng Diyos sa buhay natin kung ano ang greatness na nilagay ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 3, you are already blessed before the foundation of the world. All blessing was given to you. Kasulat, Ephesians chapter 1 verse 3. So yung greatness ng Diyos na nilagay niya sa'yo, ini-expect ng Diyos na ilalabas mo yon. Bakit? Alam ko ba na magpapastor ako? Hindi. Hindi ko alam yon. Pero alam ng Diyos. Kaya kailangan nating malaman that even you are broken vessel, even you are a sinner, even sabihin ng mundo na walang iba ba, black sheep yan sa family, wala naman yan. Huwag ka maniwala doon. 1 Corinthians chapter 2, mayroong mga bagay na inilagay sa iyo ng Diyos na hindi pa nakita o narinig ni numan. Na inilagay sa iyo ng Diyos bago palikhay ng sanlibutan. Huwag kang maniwala doon. Ang kailangan mo lang isang encounter kay Jesus Christ. Isang encounter na totoo, makilala mo siya bilang Kristo ng buhay mo. Even though you are broken, God is not only preparing for you for something, He already has something prepared for you. Nagets niyo yan? Destiny is not accidental, it's predesigned. When God created you into His image and likeness, your destiny was already designed. Kailangan lamang mabigyan ka ng assignment para malaman mo kung ano ang iyong destiny. Pasalamat ka, may pastor ka. Pasalamat ka, may counselor ka, may kapatid ka na nag-uudyok sa'yo, na gigisingin ka. Bakit? Kung wala sila, di mo makikilala ang sarili mo, andyan ka pa rin sa dati mong buhay. Babalik-balikan mo pa rin yun. Bakit? Ang karanasan mo nung time na yun, binabalikan mo, nasa yun eh. Pero change, pagbabago. At ang pagbabago, hindi ka na dapat nananatili na kung saan komportable ka. Hindi po doon. Kailangan you go beyond before. Pag nakikita mo na may pagbabago, dapat mayroon kang future, mayroon kang foreknowledge. Dahil ibinigay sa atin ang katalinuhan na makita natin, na ma-visualize natin ang dapat na mangyari sa future before the change come. We are predesigned by God. What God has prepared for you is divinely unique. No one else carries your blueprint. But even your fingerprint, kaya you are unique. You are original. Lahat kayo original God's creation dahil walang sino mang kaparehas ng inyong fingerprint. Kaya every time you shake the hands of your brethren, nakikipagkamay ka sa original ng Diyos. Original ng Diyos yan. Huwag mong anuin yan dahil may predesigned yan ng Diyos na divine appointed sa Kanya. Hello? Kaya napakahalaga yung encounter ng Samaritan woman. Hello, binabalik ko yon. Bakit? Huwag kayong ma-excited dito dahil na-explain na mabuti. Ang balikan nyo, yung talagang ginawa ng Panginoong Diyos na nangyari na ngayon ay inire-reveal sa atin na ganun din tayo. We are just like the Samaritan woman. We have the power, ability to influence the world. You are unrepeatable expression of God's purpose, God's intention. Hindi ka unrepeatable. Nag-iisa ka. Wala kang clone. Anong tawag dito? Wala kang replika. Nag-iisang ikaw. You are God's original. You are God's
unique expression of His creation. Tingnan mo yung katabi mo. Unique yan, di kayo parehas. Kaya, pasalamat ka, may kasama kang unique. Wag mong tignan na dapat kasi ganito ako. Kaya dapat ganun din sila. 'Di ba? Hindi ganun 'yun. Lahat tayo unique. Hello. Nag-gets po ninyo 'yan? Kaya dapat malaman mo yung spiritual dimension ng potential na binigay sa'yo ng Diyos. Ano pa? What God prepared for you is not a possibility, it's a reality awaiting alignment. Kailangan mong i-align ang sarili mo sa Diyos. Hello? At ang number one alignment natin ay ma-align tayo sa daan doon sa kalooban ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Yun yung pinakaunang process ng buhay mo. You should be aligned with that and everything will go together into alignment. Hello? Nagets po ninyo? Your obedience unlock access to what God's already ordained. Ulitin. Tumingin kayo mabuti. Your disobedience will lack all God's blessing. Your disobedience. Okay? But your obedience will unlock every God's prepared blessing for you. Amen. Ano ang key? Obedience. So preparation is the pathway into what God has already designed. Ano daw? Preparation. That's why makiugnayan kayo sa iglesia. Makipagtulungan kayo sa pagbabagong ibinibigay sa inyo dahil bahagi ito ng preparation para sa iyo. Hello? Without that, at wala kang maging katuwang sa iyong divine appointment, ano ang magagawa mo? Sino ang magsasabi sa iyo at tutulong sa iyo sa design and predestined na binigay sa iyo ng Diyos? Kaya nga mayroong church. Kaya mayroon kayong pastor. Kaya dito ko lang sasabihin, mahalin ninyo ang inyong pastor. Amen. Hindi ko yan sinasabi lagi. First time kong sasabihin. Dahil sila ay binigyan ng abilidad for your preparation to your way to what God has already designed for you. Nagets natin? Mahalaga ang counselor, ang pastor sa buhay ninyo. Ang iglesia sa buhay ninyo. Ang mga kapatiran sa loob ng iglesia sa buhay ninyo. Hello? Kaya pag pupunta tayo sa church, hindi ito opsyon. Dahil preparation ito, dahil darating yung time, maghihiwa-hiwalay tayo. Pag hindi nyo narinig ang mensahe ito, babalik ka sa dati mong buhay. Or, mayroong diktan ng ikabubuhay mo. Maaring hindi ako. Maaring hindi sa Diyos. Maaring sa ibang tao, sa barkada, or sa ano pamang impluensya ng tao. Nagets natin? Before elevation comes formation. Everybody say, before elevation comes formation. Kaya dapat na nagkakaisa tayo. Dahil pag nagkakawatak tayo, walang elevation. Hello? Pag hindi tayo nagkakaisa, saan tayo unang nagkakaisa? Saan tayo unang nagkakaisa? Saan tayo unang nagkakaisa? Ang sabi ng Bible, pwede bang magsama ang dalawa na magkaiba ang isip? Hello? Nasa Bible po yun. So, ang unang pagkakaisa ay sa isip. Pag hindi isang isip natin, mayroon ng division sa loob. Hello? We are not in one formation. Di tayo nakaporma. Kaya walang elevation. Walang upgrading. Walang progress, walang success. Hello? Kaya, maki-formation kayo sa dictate ng Diyos
sa iglesia. Ang point ito, sa buhay natin, because we are going 2025, ay ma-discover mo ang iyong potential. At tutulungan ko kayo, makita ninyo ang inyong potential. Yun ang trabaho ng pastor, to equip, to build. Hello? Hello? Hindi ang pastor ay lalabas para mag-evangelize. Trabaho nyo yun. Kayo ang mag-evangelize sa labas. I-build namin kayo sa loob kung paano ninyo gagawin sa labas. Kaya napapagod ang mga pastor sa mga iglesia kasi yung trabaho sa labas, trabaho sa loob, kami lahat. So kayo, papasok lang kayo maging, hallelujah, amen, praise God. Uyan na. O, diba? O sisip, wala na nga tulog. Wala nang buhay. Wala nang kita. Buti pa ang bulag, sigurado, ala kita. God has prepared great, mega, precious things for His children. You are God's children. There's a mega blessing. There's a great blessing. God has precious because you are precious children of God. Why? The kingdom you belong to is abundant, not deficient. Hindi nagkukulang ang kaharian na inyong kinabibilangan. Hindi nagkukulang. Everything will be provided. Everything will be given. Everything will be given. Yung hari na ating pinagsisilbihan na nanunungkulan sa atin ay hindi katulad ng mga hari ng sanlibutan. Dito, ginigipit ka. Sa Panginoong Hesus, hindi. Sumunod ka at lahat. Hanggang eternity, mararanasan mo. The potential for great ministry, great influence, and kingdom impact is already within you. It's already within you. It's already within you. You just don't. It is in you. Nasa inyo na yon. Natutulog ka lang. Hello, tulog ka lang kapatid. 2026 na. Hello po. So hindi ko matatapos, pero exciting, di ba? The power of potential was visible through a woman at the well, that her transformations become a prophetic picture of what grace can unlock. Nagets niyo yon? Yung nakita ng babae sa kanyang sarili na binuksan ng Panginoong Hesus sa kanya na hindi niya alam na meron siya. Kaya pinilit ng Panginoong Hesukristo na ipakilala ang kanyang sarili na siya ang tunay na Misaya doon sa babae. Dahil alam ng Diyos na malaki ang magagawa ng taong ito na sa publiko siya ay tinatawag na maralita or hindi kinikilala or ano bang tawag doon? Ano bang tawag sa kanya? Sa babaeng yun. Di ba? Kaya sabi niya, ikaw ba hindi ka naano sa akin? I'm a filthy woman. Sabi niya, ako isang maruming babae. Sa mata ng publiko, sa Samaritana, ikaw ba, Hudyo ka, nandito ka. Samaritana ako. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Bawal sa atin ito, sabi ng Samaritana. At ako pa ay isang filthy woman. Pero nung sabi ng hindi ka filthy sa akin. You're an important person. Kaya nga kita pinuntahan dito eh. Sinadya kita, sabi ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Alam ko na tuwing tanghali, umiigib ka dito. At alam ko na mayroon akong nilagay na potential sa iyo that you will influence. There's a great influence that is in you. You have a great ministry within you. You have a great impact. Yung nangyari doon sa babae. At maraming nampalataya dahil sa testigo ng babae. One encounter. One encounter. Genuine encounter. Hello? So if you have every Sunday, everyday encounter, greater impact you can do to the world. To your neighbor, to your job, to your friends. Ang tanong, anong sabi ng mga nakakakilala sa'yo? Ano, pinagchichismisan ka ba? Impact ba yon? O impacto ka? Ha?
Di ba? Ano ang sinasabi nila sa'yo? So, Jesus lifted her up from her present state into God's ordained destiny. Inilibate siya ng Diyos. Ang kilala niya sarili niya, wala siya, nanimunay siya. Hello? Pero ang ginawa ng Diyos, binago niya ang lahat. Kung kayang gawin ng Diyos sa babaeng ito, nung na-encounter niya, sa tingin mo, hindi niya kayang gawin sa'yo? Ano ang dapat mangyari sa'yo? Kailangan magising ka. Kailangan magkaroon ka ng assignment. Kailangan sa assignment na ito, maging obedient ka. Kailangan alam mo sa sarili mo that you are God's ordained, pre-designed creation for His purpose. Hello? Nag-gets? You were when it found you. Yung grasya ng Diyos ay hindi ka pababayaan. Kung ang tingin mo sa sarili mo, wala ka, hindi. Ang grasya ng Diyos ay napakalaki. Kaya namumuhay tayo sa grasya ng Diyos ngayon. Kaya sasabihin natin, wala na ako sa Diyos. Anong mangyayari sa akin? Pero sa grace ng Diyos, hindi yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya napakahalaga. Hindi lamang maliligtas ka sa pamamagitan ng grace ng Diyos, kundi itatransform ka pa, i-re-realign ka sa tunay mong destiny, sa tunay mong purpose. Dahil tayo ay namumuhay ngayon. Lahat tayo, pag namuhay tayo, wala na. Pag nag-disobey ka, punishment ka agad. Pero dahil sa grace, mayroon pang awa. Yung grace, hindi po yun awan eh. Ang awa kasi mercy. Ang grace, favor. So, pag nagbigay ang favor ng Diyos sa'yo, maawa pa siya sa'yo. Okay? When Jesus touches your life, everything locked inside you will be awakened, like the woman. Okay? When Jesus touches her life, everything that is locked in her life brings up to life. At ganun din sa'yo. Hello? Kung nangyari doon sa babae, basahin niyo ulit kung anong nangyari sa kanya. Nagets niya? A single encounter can awaken decades of dormant destiny. A single encounter will awaken ang lahat ng natutulog na destiny ng buhay mo. A single encounter with God, a single encounter with the Savior, a single encounter with Christ. True encounter, ne? Hindi yung emotional encounter. Maraming pumupunta sa church para magkaroon lang ng emotional experience para sabihin nila na sila ay nakapag-worship, nakapagsamba, bakit? Naka-experience sila emotionally, nakapag-amen sila, at sila ay napaiyak. That is just an emotional experience. Maraming ganyang nangyayari ngayon. Encounter is transformation, repentance ng mga maling kaisipan. Yun yung encounter. Hello? Hindi emotion. Hello? Hindi emotion. Transformation of what we perceive na hindi dapat na nandun ay papalitan ng Diyos dahil sa narinig mo. Yun yung encounter. Hindi nagkaroon ng emotional encounter. Hello? Nag-gets niyo po yun? Yun yung original encounter with the Spirit. Then kapag nagkaroon ka ng change sa iyong tinatawag na kaisipan, at naranasan mo ang Diyos, saka ka palang magkakaroon ng emotional encounter. Susunod iyon. Hindi yun yung mauuna. Inuuna mo yun kaya wala kang tinatawag na change. Kasi akala mo yun yung change. You are so charismatic. Feelings, emotion. Matagal nang sinasabi ng Biblia. Hindi ganon ang repentance, ang transformation. Hello?
Many people with explosive spiritual potential are still outside the church. Nandun pa sila sa labas. Nandito kayo ngayon. Marami kayong potential. Pero maawa ka because they are unreached with great potential than yours. Mas malaki yung kanilang potential kaysa sa inyo. But privileged na kayo ang unang naka-encounter. Kaya ang trabaho ninyo, pagbabalik tayo, to reach the unreached, the potential. So, di-develop natin yung potential ninyo para ma-reach nyo sila dahil mayroon din silang mga potential na kailangang lumabas. So, harvest, not the weak, it's simply unreached. The harvest is not weak, I mean. Hindi lang sila na reach out. Okay? Tapusin ko muna dito, no? So, marami pa akong nasulat na ikagaganda. Pero wala na tayong oras. Ulitin ko po ulit, ang isang dapat na manatili sa isip mo to awaken your potential is you have to receive assignment. You have to submit to the church, that the church will give you the assignment, that the church will help you with the assignment and develop you and build you up to help you with your assignment. Dahil doon ka magigising kung ano ang potential mo. Yun ang trabaho ng church. Your brothers and sisters will tell you kung ano ang potential mo. Hindi lang yung pastor. Alam niyo ba yon? Akala niyo pastor lang magsasabi? Hindi. Mga kapatid mo din sa loob ng iglesia, makikita nila kung saan ka magaling at saan ka hindi magaling. Kaya pag sinabi, kapatid, alam mo, mas maganda yung ganito ka. Ganito yung ano mo, kasi ganito yung maganda. Ibig sabihin, hindi nila sinasabi yung hindi maganda, tanggapin mo na yon, aksipin mo na yon. Ang ibig sabihin nun, napaka-ethic, napaka niya, dahil hindi niya sinasabi yung hindi maganda sa'yo. Diba? Dapat ganun tayo magsalita, eh. Sabihin natin yung maganda, wag na nating sabihin yung, tulungan natin siya doon para ma-develop yon. Ne? So, anyway, ituloy natin next week. Okay? So, wag niyong kalilimutan. You are God's preordained, predetermined, destined sa tunay na kaligayahan ng Diyos sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay closing prayer. Ama, salamat sa hapon na ito na muli ay binuksan mo sa amin ang katotohanan kung bakit mo kami pinili. At hindi nagkamali kailanman ang iyong mga panukala. At nagpapasalamat kami dahil nakilala namin po kayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang tunay na Misaya, ang tunay na Kristo, ang tunay na tagapagligtas, at nag-align ng aming buhay upang kami ay muling makarating sa inyong luklukan, Ama. Marami pong salamat sa lahat ng abilidad, potensyal, kapangyarihan, authority, privileges na binubuksan ninyo at inilagay ninyo sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Ama, na mas lalo naming madiscover, Panginoon, at maibalik namin sa inyo ng karampatang may tunay na kaligayahan at pasasalamat na maranasan namin at magawa namin, ma-exercise namin, makita namin kung ano ang mga nilagay mo at ma-enjoy namin, Panginoon, ang mga blessings na ito. At maging joy namin, Panginoon, ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba na ibalik sa iyo ang mga potentials na inyong inilagay sa bawat isa sa amin. Kaya muli, sa pagpapatuloy namin sa mga susunod na meeting, Panginoon, sa temang ito, tulungan mo po kami, Ama, na mas magkaroon pa kami ng excitement, karoon kami ng kagutuman, na kailangan namin ang mga ganitong uri ng turo dahil kami ay papasok sa panibagong taon ng buhay namin at iiwanan namin ang taon ng 2025. Kaya, Ama,
This is part of the preparation sa aming kaisipan para yakapin po namin, Panginoon, ang mga nakalaan na inyong inilalagay na harapin namin sa susunod na taon. Muli, sa iyo lamang ang tunay na pasasalamat, papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ang aming panalangin. Amen.